Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Bumigay na po si Vice President Sara Duterte. Ayaw na niya ng confidential fund at intelligence fund. Sumuko na. Vice President Sara Duterte. Mukhang salisalita lang ata ito mga kaibigan. Sabay-sabay na natin pakinggan. Duterte sumuko na sa CIF, Confidential and Intelligence Fund. Ayaw na niya. Huwag na daw. Hindi na daw dahil parang nakakahati-hati na daw mga Pilipino. Ayan. Ayaw na niya kasi talagang maraming bumatikos. Kasi naman yung paglalagay ng pera maganda naman sana eh. Ganun sa hearing kahapon sa Senado, kinumpirm ni Senate President, Senador Sani Angara na siya chairman ng Committee on Finance, okay, doon sa deliberation, na ayaw na ho. Kasi hindi bawal magsalita ang Vice President sa deliberation ng budget eh. Okay? Ayaw na. Yan. No more secret funds. Yan. Pero meron sinabi rito yung kanyang spokesman. Anong pangalan ng spokesman ito? Si Atty. Pao ba yun? Pao. Basta alam ko yung lalaki ng spokesman niya may sinabi rito. Yung ano yung maririnig. Ang mga dahilan daw ito yun eh. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Ayun. So malinaw Ala na. Ala na yung, ala na yung budget. Hindi na ho pag-uusapan yan. Sinuko na. Si Atty. Michael Puwa ba yun? Parang gano'n. Si Atty. Puwa. Yun yung spokesman ng Office of the Vice President. Sinuko na po. Ayaw na. So ayan, sana yung mga kanyang mga supporters ng mga Duterte, manahimigin kayo siguro sa isong yan kasi kayo yung maingay eh. Kung panatan nyo ang mga congressman, kung panatan nyo ang mga senador, gano'n-gano'n na lang. Hindi man lang yung inisip na trabaho ng Kongreso at Senado ang realignment or pagbalangkas ng budget. Sila po'y merong authority under the law. Hindi pinapasin yung mga supporters ni Duterte yan eh. Puro banat lang ginagawa. So ngayon, sumuko na. Ayaw na. Dahil alam niyang masama ang dating. Actually, sa tulang, kaya nga bumaba ng 12% sa rating si Vice President dahil sa issue niya. Hindi man niya aaminin. Pero yung tala. Kasi doon sa Octa Research survey, lahat ng region, Luzon, Visayas, Mindanao, ibig sabihin, bumaba ang rating niya sa Luzon at Metro Manila, bumaba din sa Visayas, bumaba rin sa Mindanao, at kabuuan nga ay 12%. Kasi nga, tungkol sa confidential fund, hindi niya na ipaliwanag yun. Well, maraming kiso. So ngayon, siguro na-realize niya, bumaba ang rating natin, pagtaglit tayo rito, isuko na lang natin. Ayun, sinuko na. Inilaban sa Kongreso, pero walang nangyari sa Kongreso dahil nanindigan ng Kongreso, tanggalin ang kanyang confidential fund. Sa Senado, alam niya, marami rin ng mga senador ang ayaw na ma-retain ang mga confidential funds sa lahat ng mga civilian government agencies. Kaya inunahan na po ng Vice President, ayaw na rin niya. Kaya lang, ito yun. Hindi ko lang may paparinig sa inyo. Pero meron siyang hirit eh. Binasa kahapon, kung yung narinig sa public hearing, kasi nagdidepensa ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education, DepEd, ay si Pia Cayetano, Senador Cayetano. At sinabi doon, binasa ni Cayetano on record sa Senado na ang request ng DepEd ay gamitin nilang sa iba, pero hindi para sa military. Yun. Iba na naman, Parang pumapayag si Vice President Sara Duterte na wala na yung confidential fund, pero gamitin sa ibang project sa ilalim pa rin ng Department of Education. Hindi mapupunta doon sa military. Yun ang request. Tignan natin kung ano mangyayari. Kasi para sa inyong kalaman, para hindi tayo maligaw, ang confidential fund kaya inaalis. Kaya nagkakaroon ng realignment ay dahil kailangan ng military, intelligence community, at saka po ng Coast Guard ng pera dahil doon sa issue sa West Philippine Sea. Alam naman natin, grabe, sobra na ang pangaras ng China sa atin. So kailangan doon ng pera para pambili ng kung ano-ano magagamit nila sa operation. Pero kala ko, isinuko ng Vice President yung confidential fund at pumapayag na siya kung saan ilagay ng Senado at Kongreso at doon pupunta sa military. Hindi pala. Ang request niya, ilagay sa ibang project o ibang proyekto o ibang paggagamitan pero sa ilalim ng Department of Education. Kanya pa rin. Sa kanya pa rin. Under pa rin niya. Ganon. Wow. Hindi. Ang Department of Education, 750 billion na ang budget niya. Kulang pa ba yun? Diba? So, kaya ko tinatalaki ito kasi yung record. Puntahan nyo yung record ng Senado at yun ang usapan kahapon. 750 billion na ang budget ng Department of Education. Kulang pa pala. Kasi yung confidential fund, gusto niyang tanggalin yung pangalang confidential pero gagamitin pa rin.
So hindi mapupunta sa military. Yun ang gusto. Pero siyempre, Kongreso at Senado, Congressman at mga senador ang masusunod yan. Kasi sila yung merong authority na mag-realign talaga. Ayun. Okay? Isinuko, pero may request. Yun nga yung title natin. Sinuko na yung confidential fund, pero may request. Ang request ay ibang project ang paglagyan. Hindi po doon nakalaan yan eh. Ang pinag-uusapan from day one, military ang nangangailangan ng pondo, kaya doon ilalagay ang mga pera na kailangan. So, yan po. Education. Yung magpalitan tayo ng kaalaman. Hindi po tayo katulad ng iba. Puro banat lang. Kasi pag banat. Puro ano yan eh. Puro after use lang yan. Pag banat, wala kang makukuha kabutihan doon. Ang importante, yung educational ang dating. Ano ba yung proseso? Saan ba gagamitin ng pera? Lahat ng issue dapat may paliwanag saan nang galing at bakit nangyari. Hindi yung puro banat. Kasi pag puro banat lang, ay wala akong mangyayari. Pag puro banat, personal interest lang yan. At saka kung paninira nga lang talaga. Wala kayong mapupulot na aral. Ano ba ang totoo? Pagka kasi puro banat ang segment or content, o fake news yan. Fake news, intriga, chismis. Yan lang po ang laman nun. So wala kayong mapupulot na aral. Kaya ako, pinipilit ko, hindi naman tayo nagmamagaling, na maging educational ang dating. Ipaliwanag natin. Ayun ha. Ang propose nakakasawa na, pero tayo magsasawa dahil pera natin ito. Confidential fund, ulit-ulit tayo, kailangan ng military. Kailangan ng intelligence community. Doon pupunta dapat. Hindi pwedeng ang pinaglaanan ng departamento at opisina ng pamahalaan sila ang masunod. Kaya nga may kongreso. Yung separation of power o yung three branches of government, executive, judicial, at saka legislator. So legislator ang merong authority kung saan nila ilagay sa kanilang realignment na ginagawa. Yung mga executive department, puro request lang yan. Subject for approval ng Philippine Congress. Pag sinabi Philippine Congress, ay Senado, mababa at lower and upper house. Yun. Okay, malinaw na po para maintindihan nyo. Lahat naman request lang yan. Sila sa kanila ang pinalit. After ng BICAM, Bicameral Conference Committee tungkol sa budget, isusumiti yan sa Malacanang, ipapainal sa Congress Senate, tapos imprenta, isusumiti sa Malacanang for signature ng Pangulo. Yan yun. Okay? Yan, para maintindihan nyo. Huwag na hong, alam nyo, ang sinabi ho ni Attorney Michael Puwa, Puwa ba yun? Attorney Michael Puwa, spokesman ng Office of the Vice President. Sabi niya, nakakagulo na daw ang bansa. Nakahati-hati na ang bansa. Kaya daw, kaya sinuko na, hindi na nakaka-interest ang Vice President doon sa 650 million confidential fund, 500 million confidential fund sa Office of the Vice President, 150 sa Department of Education. Yun. Maganda sana kung isinuko ng Vice President yung pera ito, hindi na siya interesado, tapos sinabi niya, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay. Hindi mas maganda. Dahil ang purpose ng pagtatanggal na yan ay papunta nga sa military. Hindi po eh. Sabi ni Senador Cayetano, Pia Cayetano, na siyang sponsor ng pagtatalakay ng budget sa Senado, ang request daw, ilagay sa ibang department o ibang ahensya under ng Department of Education. Wow, dadagdagan ng budget ng Department of Education. Sa kanya pa rin. Yan po yun. Diba ko kung anong dating sa inyo. Okay? So para hindi lang ho, gano'n na nangyari. Kung after all, balita lang ito yung pinag-uusapan, ang Senado, Kongreso pa rin ang mag-decide kung saan ilalagay ang pondo. Pero ang maganda rito, dahil isinuko na ng Office of the Vice President, so lahat na lang ng mga department na mayroong confidential fund, baka ubibigay na rin sila. Unang nawalan dyan, DICT, DFA, at saka DA, di ba? At saka DepEd, at saka Office of the Vice President. Yun lang ang una. Siguro yung iba gano'n din. Kasi ang nagkagulo na nga sa Senado dahil na-expose sa media yung kailang closed door meeting, na marami palang senador na gustong ibigay yung confidential fund sa Office of the Vice President. Ngayon, sinuko na, di parang pinagsasampal sila ng harap-harapan. Pag tatanggol pa niyo ako, ayaw ko na. So ngayon, paninindigan ng mga senador, o sige, tanggalin natin lahat. Total, ayaw na rin ng DepEd, ayaw na rin ng Office of the Vice President. O para walang laman, tanggalin natin ang lahat ng government agency, civilian government agency. Tapos ibuhos sa Department of National Defense, AFP, di ba, Intelligence Community. Ang ganda niyan. So kailangan nakakalituhan pa rin. Tingnan natin kung ano. Tapos na. Bumigay na po si At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.